Good news sa Lakers fans, DeAndre Ayton hindi malala ang natamong injury, maglalaro pa rin bukas at Gabe Vincent ititrade na ni Rob Pelinka. Pero bago yan, tagumpay na naman ang Los Angeles Lakers matapos ilang talunin ang New Orleans Pelicans kanina sa score na 133-121. Patunay na nag-aalab pa rin ang kanilang kumpiyansa at momentum sa kasalukuyang season. Sa panalong ito, umangat na sa 7 sunod na panalo ang Lakers at nananatiling ikalawa sa Western Conference, bit-bit ang impresibong kartadang 15 wins at 4 losses. Muling nanguna si Luka Doncic para sa Lake Show matapos magrehistro ng 34 points, 12 rebounds at 7 assists. Nagpapakita na siya ang tunay na leader ngayon ng koponan. Sumunod naman si Austin Reeves na gumawa ng 33 points, 5 rebounds at 8 assists. Dahilan para lalo pang lumaki ang lamang ng Lakers sa second half. Sa kabila nito, hindi kinapos ang Lakers dahil isa sa mga nagbigay sigla sa laro ay ang kanilang big man na si DeAndre Ayton. Isa na namang efficient na laro para kay Ayton matapos niyang tapusin ang laro na may 22 points, 12 rebounds at 4 blocks habang tumitira ng 7 of 9 mula sa field. Walang mintis din ang kanyang mga free throw at muli niyang ipinamalas kung bakit iba ang kanyang nilalaro ngayong season. Ito na ang kanyang ikapitong 20-10 game ngayong season sa loob lamang ng 16 na laro kumpara sa 6 lamang noong nakaraang taon sa Portland. Bagamat na-injure ang kanyang tuhod matapos ang banggaan sa ilalim ng ring at napaaga ang kanyang paglabas sa huling 7 minuto ng ika-4 na quarter, sinabi naman ni Ayton sa post-game interview na ayos lang siya at handa siyang maglaro sa susunod na laban kontra sa kanyang dating team na Phoenix Suns. Iniasahan din ang tapatan nila bukas ni Mark Williams. Matatandaan na si Williams sana ang sentro ngayon ng Lakers kung hindi na-rescind ang trade dahil sa health issue ng nasabing big man. Kaya naman, kaabang-abang ang tapatan nila bukas. Si Ayton na handang bumawi sa kanyang former team at si Williams naman na gustong ipakita sa Lakers kung sino ang sinayang nila. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay isa sa pinakamainit na koponan sa NBA ngayong simula ng season at hindi maikakaila iyon dahil nasa pangalawang pwesto sila sa Western Conference. Bago pa man magsimula ang season, malinaw na sinabi ni Rich Paul, agent ni LeBron James, na ang tanging prioridad ng superstar ay ang manalo. Ayon kay Rich Paul, mahalaga kay LeBron na may realistic chance ang Lakers na makapaglaban para sa kampyonato kahit alam niyang naghahanda na rin ang prangkisa para sa kanilang future. Gayon din, marami ang nag-akala na dahan-dahan ang magiging proseso ng Lakers sa pagbuo ng koponan sa paligid ni Luka Doncic. Ngulit sinabi na ni Luka noong Mayo na nais niyang manalo agad hindi pagkatapos pa ng ilang taon. Kahit bata pa siya sa edad na 26, ayaw niyang sumabay sa mabagal na rebuild timeline. Kaya naman, habang papalapit ang trade deadline, tila nagiging malinaw na posibleng isama ng Lakers si Gabe Vincent sa anumang trade package upang makuha ang mga target nilang big man gaya ni na Daniel Gafford, Naz Reid o Kristaps Porzingis. Dahil sa mababang shooting percentage ni Vincent at sa hindi magandang defensive rating ng koponan kapag siya ang nasa loob, posible talaga siyang maging pangunahing piraso sa trade. Bukod sa mga nabanggit na center, gusto rin umano ni Rob Pelinka na ibalik ang dating Lakers big man na si Ivica Zubac, lalo na ngayong lumalabas na posibleng mag-rebuild na ang Clippers dahil sa kanilang pagkakadapa ngayong season at umano'y pagnanais na mag-move on mula kina Kawhi Leonard at James Harden. Kung ititrade nga ng Clippers si Zubac, malaking oportunidad ito para sa Lakers. Malaki ang maitutulong ni Zubac sa Lakers, solid rim protector, masipag na rebounder at mahusay na pick-and-roll partner, isang kombinasyon na siguradong babagay sa estilo ni Luka Doncic at magpapagaan sa load ni na LeBron at Ayton.